Kaya ito yung pag-uusapan natin tungkol din sa baptism. Ang pag-uusapan natin ay ito. Discipleship is both coming and going. Again, discipleship is both coming and going. No? In Matthew chapter 4, 18 to 22, and Matthew 28, 16 to 20. Si Pastor Ferdy, nung siya'y binautismuhan, siya ay 16 years old. That was May 1, 1985. May 1, iba hindi pa tao. May 1, 1985, binautismuhan ako sa Don Gregorio Agricultural College sa Cavite. Ako ay 16 years old. Tinanggap ko si Jesus when I accepted the Lord as my Lord and Savior. Ako ay 13. Pero binautismuhan 16. And then after that, pagkatapos nun, pagkatapos ng aking baptism, isinalang na agad ako ng pastor namin sa iba't ibang ministry. At the age of 16, pinagpipreach niya na ako sa prayer meeting. Nag-share na ako ng gospel sa mga streets sa labas. After my baptism. Pero before the baptism, wala akong ganong malalaking responsibility sa church. Pero pagkatapos ng baptism, pinagkatiwalaan niya na ako magturo sa mga bata, sa mga kabataan, sa prayer meeting. Hindi ko maalala kung nagpe-preach na ako pag Sunday, parang hindi pa naman ata. Pero yung ibang mga preaching like midweek, at saka yung mga evangelism, just imagine at the age of 16. Pero nangyari yun pagkatapos ng bautismo. Again, discipleship is both coming and going. Jesus has two important commands about discipleship. Ano yung dalawang utos ni Jesus tungkol sa discipleship? Ang una, can we read together yung kulay dilaw lang, sabay-sabay? Come and follow me, Matthew 4:19. And number 2, go and make disciples, Matthew 28:19. Yung come and follow me, yung starts of ministry, and yung go and make disciples, end of ministry ni Jesus. Nung siya'y magsisimula sa kanyang pagmiministeryo, ang kanyang paanyaya, halika kayo, sumunod kayo sa akin. Nung siya'y akyat sa langit, ang utos niya, humayo kayo at lumikha ng mga disipulo. Dalawang importanteng utos ni Jesus. Mateo 4:19, and let's read together. Sige nga po, basahin natin sa Tagalog, sabay-sabay. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Si Jesus hindi nagpipilit. Si Jesus hindi namamersa. Si Jesus nag-iimbita. Nag-i-invite siya. He is not forcing you. He is inviting you. Inaanyayahan ka niya. At kapag sumunod ka, ano mangyayari? Ano ang mangyayari kapag
ikaw ay sumunod. Ang mangyayari, ang sabing ganon, siya ang gagawa. May gagawin siya sa buhay mo. Hello? Ang isang totoong mananampalataya, ang isang totoong sumunod kay Jesus, may ginagawa ang Diyos sa buhay niya. Tama po ba? Kapag nag-response ka, anong sabing gano'n? May gagawin siya sa iyo. Okay? Merong transformation. May pagbabago. Can you say amen to that? Amen. May pagbabago. Ibang-iba na. Ibang-iba na. Pakinggan niyo ako. Isipin niyo nung hindi pa kayo nakakilala sa Panginoon. Di po ba? Magulo. Magulo. Pero nung nakilala na sa Panginoon, may pagbabago. Kasi may ginagawa siya sa atin. Kasunod na talata. Matthew 28:19. And let's read together again. Kaya, humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mga kapatid, kapag walang Matthew 4:19, walang 28:19 ng Matthew. Coming muna. Following Jesus first. Hindi ka pwede humayo, hindi ka pwede maglingkod, that in the first place, hindi ka muna sumunod sa Kanya. Hello? Kaya nga, pag may nagsasabi, Pastor, magmi-ministeryo si ganito, mas maganda kung magpabautismo muna. Hello? We need to follow Jesus first. Bago tayo, before going and making disciples of other people. Tama? Kung hindi tayo sumunod kay Jesus at mag-aakay tayo ng iba, saan natin sila dadalhin? Pero kung sumunod ka kay Jesus, dadalhin mo sila kay Jesus. Bakit? Kay Jesus ka sumusunod. Amen ba? Amen. Kaya mahalaga. Sabi ko nga, yung asawa ni Pastor Amiel nandito, na si Sister Kat, hindi pwedeng i-delay ang baptism niya. Asawa niya, pastor. She needs to be baptized. Kailangan sumunod muna sa tubig ng bautismo bago paglilingkod. Bago ang paghayo, pagsunod muna kay Jesus. Isang malakas na amen. Amen. Discipleship is both coming and going. No? The Lord Jesus Himself is a disciple maker. He Himself is a disciple maker. Nung inutusan niya tayo, go and make disciple, kasi may mga tao na huwag kang uminom, pero siya umiinom. Huwag kang magsugal, pero siya nagsusugal. Huwag kang manigarilyo, pero siya naninigarilyo. Magsimba ka, pero siya nasa bahay lang. Si Jesus hindi. Pag sinabi niyang make disciple, siya mismo lumilikha ng disipulo. Isang malakas na amen. Amen. Ganon si Jesus, no? Ang tawag nga sa kanya noon ay rabbi or teacher. Binanggit to sa Ebanghelyo ng 15 times. Maraming beses na binanggit na si Jesus is a rabbi. No? Isang guro. Kasi pag disciple maker ka, you have no choice but to teach. Gusto mo mag-disciple ng iba? You need to teach. Hindi may iwasan yun. Kaya nga, pag pastor ka, you should also be teacher. At kapag disciple maker ka, you should also be a teacher. Dapat magtuturo ka. No? Teach by words and teach by example. Tama?
Magturo ka sa pamagitan ng salita at gawa. Kaya number 1, discipleship is to come and follow Jesus. And that is number 1. No? Number 1 is, discipleship is to come and follow Jesus. Jesus intentionally makes disciples through personal invitation. No, siya mismo nag-imbita. Come and follow me. Yun mababasa natin sa Matthew chapter 4. No? Lumapit kayo sa akin at sumunod. Di ba? Matthew 4:19, minsan pa nating basahin. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Matthew 4:20, no, hindi iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Pag susunod kay Jesus, may iiwan. Hello? Pag susunod ka kay Jesus, meron kang tatalikuran. Hello? Hindi pwedeng wala kang talikuran. Verse 21, sabay-sabay pumuli. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Anong ginawa ni Jesus? Tinawag din sila ni Jesus. Anong ginawa nila? Verse 22, sabay-sabay. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Doon sa una, no? Doon sa una, sa verse 20, ang iniwan lang, lambat. Medyo mura-mura yun, no? Lambat lang eh. Dito, ang iniwan, yung bangka. Hindi na yung bangka. Pati yung tatay nila. Pamahal ng pamahal yung iniiwan. At hindi sila nagdalawang isip. Sila'y sumunod kay Jesus. Kapag sumunod ka kay Jesus, iiwan mo na ang mga masasamang barkada. Tama? Pag sumunod ka kay Jesus, hindi ka nauupo sa upuan ng mga marites. Tama? Pag sumunod ka sa Panginoong Jesus, ang cellphone mo, kahit ang cellphone mo, no? Aalisin mo na yung mga app na makasasama. Isang click mo, pwede ka na mag-game, online gambling. Tatanggalin mo na yun. Tatanggalin mo na yung mga medyo rated 18. Aalisin mo na. Tatanggalin mo na yan. Because you are follower of Jesus. Amen po ba? May iiwan. Hindi pwedeng wala kang iiwan. Hindi pwedeng wala kang tatalikuran. May tatalikuran. Ang sino mang nagpag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao sapagkat siya. Kaya nga po ang bautismo, pag ganon. Yung ganon. Diba? Sino ba ang halimbawa? Adrian dito. Ito. Artistahin to eh. Diba? Dito tayo ka rito. Dito kaharap. Doon. Yan. Pag babautismuhan, pag kayo mag-alala, kaya ko siya. Kaya ganon. At namatay na sa kasalanan at mabuhay na muli kasama ni Kristo. Amen? Thank you, Kuya. May iniiwan, may nililibing. Tama? May pinapatay na. Tama po ba? Yan ang pagsunod kay Jesus. Hindi lang invitation. Jesus intentionally make disciples through teachings, no? And the Gospel of Matthew is full of His teachings. Pag inyong tatanggalin, kuha lang kayo ng snowflakes at try lang, pero wag niyong gawin. Burahin yung mga hindi sinabi ni Jesus. Maiwan yung mga sinabi niya lang.
konti lang mabubura nyo. Napakaraming turo ni Jesus sa Mateo. Mahigit kalahati ng titik ng salita sa Gospel of Matthew ay turo niya. Ganun kahalaga ang pagtuturo. Kaya nga, ako, kabilin-bilinan ko sa mga nagmi-ministeryo sa church, mga nasa praise and worship. Pagkatapos yung magpaawit, diyan kayo, makinig kayo ng salita ng Diyos. Importante. Si Jesus nagtuturo. Jesus intentionally makes disciples through life example. Pinili ni Jesus ang small group approach para madali siya gayahin. Actually, minsan natututo tayo hindi sa informal na pagtuturo, kundi sa panggagaya. Tama? Ako, natuto ko mag-pray. Di naman ako tinuruan mag-pray. Naririnig ko lang yung iba mag-pray. Gagayahin ko yun. Si Past Bards, natuto sa pag-share ng gospel. Kasi doon sa aming training, nanonood kami ng mga nagde-demo. Ginagaya namin. Kasi siguro pag-preach niya yung pinagmamasdan niya ako para pwede mong gayahin to sa pastor. Huwag mo lang gayahin paglakad ko. Yung preaching lang. Ha? Minsan madali tayong matuto sa pamagitan ng panggagaya. Tama po ba eh? Si Jesus ganon. Gusto niyang gayahin siya ng kanyang mga alagad. Bago mag-utos si Jesus tungkol sa water baptism, siya mismo ay nagpabautismo. Okay? Basahin ng mga, takan kamay yung mga babautismahan. Yan. Kayo lang magbabasa, ha? Basahin niyo yung kulay dilaw, sabay-sabay. Pagpapabautismo ay pagtulad sa kanyang halimbawa. Isa pa po, malakas. Pagpapabautismo ay pagtulad sa kanyang halimbawa. Kaya nga, dapat follower ka muna ni Jesus eh. Kaya kapag follower ka ni Jesus, yung kanyang sinet na example, gagawin mo. You're ready to duplicate what He did. Handa kang gawin, gayahin ang kanyang halimbawa. Kaya, bakit ka magpapabautismo? Gusto ko tularan si Jesus. Tama? Yung mga magpapabautismo rito, ilagay natin yan sa isip natin. Kaya ako magpapabautismo, I want to follow Jesus' example. Amen? Amen. Okay? So, bago nagsimula si Jesus sa paglilingkod, siya ay nagpabautismo muna kay Juan. Ang pagpapabautismo ay paghahanda sa paglilingkod. Yan sinasabi ko. Kailangan magpabautismo muna to be ready to serve the Lord. Alam niyo, nakakatuwa, nung nag-aaral ako sa PMI, yung ibang nag-aaral doon, kasi pa nag-aaral ka sa Philippine Missionary Fellowship Institute, naghahanda ka para maging pastor. Pero yung iba doon, hindi pa bautismado. Kaya pag meron kami doon CE program, ang program ay baptism. Totoong baptism. Yung ibang mga estudyante doon, pupunta kami sa likod ng PMI, bangin yun. Malinis pa ang tubig noon. Doon namin binabautismuhan. Kasi bago ka pumasok sa paglilingkod, dapat bautismado ka. Amen? Kailangan baptize ka. Bakit? Kasi, pakinggan niyo ako. Matthew chapter 3, si Jesus nagpabautismo. Hello? Ano ibig sabihin, pastor? Bago siya pumasok sa ministry, siya mismo. Jesus himself. Siya mismo. Bago pumasok sa paglilingkod,
Nagpabautismo siya kay Juan. Sabi ni Juan, bakit kita babautismuhan? Anong klaseng tanong yun? Bakit kita babautismuhan? Kasi ang ibig sabihin ng bautismo noon, sa panahon ng Panginoon, pagsisisi sa kasalanan. Wala siyang kasalanan. Anong reason? Anong reason para ka bautismuhan? Sabi ni Juan kay Jesus. There's no reason. Pero sabi nga ni Jesus, ito, pakinggan nyo. Pangalawang dahilan, bakit ka magpapabautismo? Kailangan natin itong gawin para matupad ang kalooban ng Diyos. Ang pagpapabautismo ay para matupad ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Amen? So, yun ang ginawa ni Jesus. Siya nagpabautismo bago pumasok sa ministeryo at nais siyang mangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay niya. John 13:4. Ito pa. Basahin natin sabay-sabay. Kat siya'y tumayo mula sa hapag, nag-alis ang panlabas na palabal at nagbigis ng tuwalya sa baywang. Next. Pagkatapos naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ang tuwalyang nakabikis sa kanyang baywang. Okay? Bakit niya ginawa yun? Next verse. Binigyan ko kayo Ng halimbawa upang inyong tularan. Real disciple is a follower of Jesus. Amen? Kung si Jesus merong servant heart, dapat tayo rin. Minsan nakakalasing yung meron kang posisyon, no? Nakakalasing yun, lalo sa bata, bigyan mo ng posisyon. Yung iba sabi nga, lumalaki ang ulo. Pero dapat maunawaan na ang position is responsibility. Position is willingness to serve. Gusto mo maging pastor, dapat willing ka maglingkod. Gusto maging leader, dapat ikaw ay isang alipin. Amen? Pag hindi ka handang maglingkod, huwag kang mag-asam, maghangad ng position. Because position is about service. Tama po ba? Discipleship, pangalawa. Ito yung pangalawa. Sabay-sabay. Discipleship is to go and make disciples. Before Jesus ascended to heaven, He gave this command, go and make disciples. Di ba yung mga naghihingalo na, nag-iiwan ng last will and testament. At ang iiwan nilang last will and testament, napakahalaga. Tama, no? Napakahalaga. Nung ako ay inatake, wala man akong iiwan kay Joy. So, walang iiwan na last will and testament. Wala naman eh. Pero yung maraming, talagang isi-secure nila yon. Tama, na? Ano naisip ni Jesus nung siya aakyat sa langit? Pinakamahalaga. Yung utos na to. Hahayo at pili ka ng mga disipula. Amen? Pero, sa Panginoon, napakahalaga nun. Pero ang church, hindi ganoon ka-seryoso. Hello? Buti na lang ang City of Hope. Napakasigasig. Mag-OBS, mag-outreach. No? Palapakan nga natin ang Panginoon. Dahil kabilang tayo sa City of Hope. Kanina may katchat ako na manggagawa sa Cavite. Nandun kami nagchat-chat muna sa GC. May nagchat-chat sa akin. DM siya, direct message. Sabi niya, Pastor, maganda siguro kung magkaroon tayo talaga ng yung ministry na talaga ang mga miyembro natin, i-train natin mag-disciple. Kasi meron siyang inaalok na program from Singapore
tungkol naman sa parang Bible survey. In combination with T40. Biglang naalala ko ang church na dapat dire-diretso. Wala na tayong network yun, karoon ulit ng panibagong network para mag-raise ulit ng mga bagong mga mag-OBS. Kasi yung mga nag-graduate noon, sila pa rin nag-OBS ngayon eh. No? Yung mga nag-graduate ng 2023, sila pa rin yung mga OBS leaders ngayon. Maganda, nagpupuntos tayo ng mga bagong OBS leaders. Amen? At maraming mga nagdi-desire, Ako narinig ko, miyembro doon sa NAIC, gusto niya talaga mag-train, on how to share the gospel, how to lead OBS group. At ako nararamdaman ko, Sister Ann, parang gustong-gusto. I feel her spirit na gusto niya paggamit sa Panginoon. Hindi lang si Pastor Barge. Hindi kung si Leonard ay magpastor, si Princess na lang magpastora. Bumalakpak. Pero maganda yun, From one generation to another generation, hindi napuputol ang mga humahayo at lumilikha ng mga disipulo. Amen po ba? Kaya ngayon topic kayong araw, di ba? Discipling the next generation. Bago siya umakyat sa langit, hindi niya kinalimutan banggitin itong linyang ito. Diba? Go and make disciples. Sabi mo sa katabi mo, go and make disciples. Question. Natupad mo na ba yan? Nakalungkot kasi paulit-ulit yan binabanggit, paulit-ulit yan pinipreach. Pero nawawala sa isip natin. Kahit isang Timothy lang, Isang tao lang, i-disciple natin. Hello? Hello? Hindi niya tayo inaasahan na mag-disciple ng marami. Ang mahalaga, tumalima ka sa utos niya. Go and make disciples. Diba? So, napakahalaga ng utos na ito ng Panginoon. Hindi lang come and follow me, but also go and make disciples. Matthew 28:16 and the following. Let's read together. Sige nga po, sabay-sabay. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya sinamba nila, subalit may ilan sa kanilang nag-anila. Tingnan nyo, bago ang paghayo ay pagsamba muna. Walang pagsamba, walang paghayo. We need to worship first before you go. Kaya nga yung pagsamba at paghayo. Hindi pwede baliktaran. Pag paghayo at pagsamba, man-centered ang mission mo. Pag pagsamba at paghayo, God-centered. Ang paghayo ay hindi lang para maligtas ang tao. Ang paghayo ay para ipakilala ang kaluwalhatian, karangalan ng Diyos sa iba. Amen. Tama po ba? Bakit tayo hayo? Kasi yung lugar na yun, wala pang pagsamba doon. Hello? Bakit tayo hayo? Para turuan yung mga tao doon sumamba sa totoong Diyos. At kapag sumasamba na sila, yun naman gagawin nila, hahayo naman din ulit sila sa mga lugar na wala pang pagsamba. Tama po ba?
Kaya pagsamba at paghayo. Verse 18. Sabay-sabay. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Verse 19. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. No? Binigay niya ng authority. Verse 18, may authority. Okay? 19, binigay yung commission. 20, sabay-sabay. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako yung laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya nga po, itong nakaraan, nag-share ako about bakit 100% yung prayer mo tutugunin ng Lord kapag naka-align sa kanyang kalooban. Tama? Kasi yun yung promise, oh. His presence is with us. Ang kanyang presensya kasama natin. Sa paghayo, sasamahan tayo niya. Okay? Kaya, yun ang challenge sa atin. That's the challenge for us. Tama po ba? Yun ang panawagan ng Panginoon sa atin. Jesus called, taught, and empowered these disciples to go and make more disciples. Gano'ng kalaki ang scope? The scope of discipleship, according to the Lord, is global. All the nations. Okay? Sa lahat. Hindi pa natutuloy yung mga pangarap namin ni Brother Mark. No? Pero tutuloy din ng Lord yun. Kasi kung gusto namin, mas gusto ng Lord. Di ba? Pwede tayo magkaroon ng mga churches in other countries. Because that's the scope. Yun yung laki nung pinagagawa sa atin ng Panginoon. All the nations. The scope of Jesus' command for discipleship is huge, but the approach is the same. Kahit gaano kalaki yung scope ng discipleship, pero yung approach, yun pa rin. Yun pa rin. Verse 19. Sige nga, basahin natin. Kaya tumayo kayo, gawin niyo alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ako sigurado ko, nung sinabi ni Jesus, come and follow me, I think, nagkaroon ng baptism. Nagkaroon ng baptism. Binautismohan yung mga unang alagad na sumunod sa Kanya. Amen? Ngayon, yung mga alagad naman, pinapahayo niya, ganun pa rin. Bautismuhan niyo sila. That's a command. That's a command. Verse 20. Sabay-sabay. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Same. Pagtuturo pa rin. Magbautismo, magturo. Tama po ba? Kaya ang paraan ay pareho lang. Noon, ang Panginoon ay humayo at nang ang kanyang malagad ay kanyang inutusang humayo, the same. Ano yung paraan? Yung tatlo, sabay-sabay. Paghayo, pagbautismo, pagtuturo. Paano lilikha ng disipulo? Tatlong bagay. Sabay-sabay. Paghayo, pagbautismo, pagtuturo. Isa malakas ang amen. Amen. Gusto natin lumikha ng disipulo? Tandaan niyo tatlo. Merong paghayo, may pagbabautismo, may pagtuturo. Okay? So, kaya ang pagpapabautismo ay pagsunod sa mahalagang utos ng Panginoong Hesus.
Ito'y mahalaga dahil mula sa simula at katupusan ng ministry ni Jesus, itong ginawa at iniutos. Di ba? Mula na nagsimula siya, nagpabautismo siya. Umakyat siya sa langit, nagutos siya, magbautismo kayo. Ibig sabihin, baptism is so important. Hindi siya optional. Sabi mo sa katabi mo, hindi optional ang baptism. Tama po ba? Kailangan talaga. Ang bautismo sa tubig ay hindi makakapagligtas. Pag yan ang paniniwala nyo, kapag hindi yan ang paniniwala nyo, huwag kayong magpabautismo yan. Pag inisip nyo, kailangan ko magpabautismo para pumasok sa langit. Mali! Ang papabautismo ay tanda na ikay ligtas na. Tama po ba? Kaya ka nagpapabautismo dahil sumampalataya ka na. Nung sumampalataya ka, ikaw ay ligtas na. Hindi yung magpabautismo ko para maligtas. O kaya, ang bautismo ay hindi din, sabay-sabay, panlinis sa kasalanan. Kawawa naman yung pool ni Brad Mark. May iwan lahat ng kasalanan nyo siya. Nalinis ka na sa kasalanan, kaya ka nagpapabautismo. Tama po ba? At panghuli, hindi pagpapalit ng religion o pag-anib sa bagong religion. Hindi yun ang sinabi ni Jesus, magpabautismo ka para mapalitan ang religion mo. Hindi yun ang sabi ni Jesus. Ang sabi lang ni Jesus, magpabautismo ka. That's a command. Tama po ba? Mahalaga dahil ito ay panlabas na kapahayagan ng iyong pagsampalataya at tunay na commitment bilang tagasunod o disipulo ng Panginoong Jesus. Tumanim sa isip ko yan. 16 years old. Kaya ako magpapabautismo kasi gusto kong i-commit yung buhay ko sa Panginoon. I want to commit this life to Him. No, ako ay nagpahinga sa pagpapastor, nakuryente ako. Hindi ako namatay. Ibig sabihin, gusto pa ng Lord na maglingkod pa ako. Na-stroke ako. Ang hindi nawala sa akin yung salita, speech. Pero marami na stroke na hindi makapagsalita na. Ako hindi nawala. Kaya pala yung mga doktor, tanong, ano pangalan mo? Pag itanong sa doktor, ano pangalan mo? Saan ka nakatira? Ano nangyari? Ang dami lang, kung pala, ini-evaluate, no? Pero kung mali-mali talaga sagot ko, talagang, malala to. Ano pangalan mo? Piolo Pascual. Mary Conosanes. I see you agad. I see you yan. Turukan agad ng mataas dyan o BP. Napakabuti ng Panginoon. Because during that time, I really commit my life to Him. Lord, this is my life. Yan nga yung kinakanta kanina, di ba? Maganda yung mga song natin kanina. Di ba? We commit this life to Him. Yun talaga. 16 years old. Lord, I will commit this life to You. Kapag graduate ko ng unang course ko, 18, the whole summer nagtrabaho ko. Kaya tuwa-tuwa nanay ko kasi lahat ng sweldo ko, tithes lang inalis ko. Tinanggal ko yung tithes, binigay ko lahat sa kanya. Tapos araw-araw itlog ako. Kaya nung nag-enroll ako sa Bible school, galit siya. Kasi nakatikim siya eh. Okay na anak to, buong sweldo binibigay. Pero nasa puso ko na magpapastor ako. Klaro sa akin na magpapastor ako. Kaya pagka
bautismo ko, nag-preach na ako. Di pa ako nag-aaral sa Bible school, pero nag-preach na ako. Di pa ako papasok ng Bible school, nag-church planting na ako. Church planting na kami. Kasi andun yung calling. Commit na talaga. Pangalawang buhay, commit pa rin. Pangatlong buhay, commit pa rin. Bigyan pa ng Panginoon ng maraming pang buhay, bigay pa rin sa Kanya. Amen. Amen? And that's the essence of baptism. Ito yung pagpapahayag ng ating pananampalataya, pagpapahayag ng ating commitment as a disciple of the Lord Jesus Christ. Tama po ba? Kaya po, ang bautismo sa tubig ay pagtulad sa halimbawa ng Panginoong Hesus at pagsunod sa Kanyang utos. Yan lang yan. Ba't kaya magpapabautismo? Want to follow Jesus' example. I want to follow Jesus' command. Amen? Amen. 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 Tayo lang tumayo. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, kami nagpapasalamat sa mabiyayang gabi na bigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagtuturo mo sa amin at pagpapaunawa sa amin ng kahulugan ng pagpapabautismo sa tubig. Panginoon, minsan pa, hayaan ang aming pagsunod sa tubig ng bautismo ay tunay na maging kapahayagan ng aming pananampalataya at pagtatalaga ng buhay nito upang maglingkod sa inyo. Nang sa gayon, kami hahayo rin at lilikha din ng mga disipulo. Pagpalain mo ang mga anak kong itong nagpasya na magpabautismo. Pagpalain mo ang mga nag-akay sa kanila, nag-alaga sa kanila. At dalahin ko, Panginoon, na mula sa araw na ito hanggang sa masusunod na mga araw, sila'y lalakad sa iyong mga nilakaran. Panginoon, salamat po. Ikaw ang patuloy na maghari, ikaw ang patuloy na manguna, ikaw ang patuloy na mag-guide sa amin buhay pananampalataya sa aming faith journey, Lord God. Pagpalain mo kami. Hindi lahat ay patag, hindi lahat na ayos. May mga paglalakbay na hindi maayos. Pero salamat po dahil meron kang pangako sa amin. Sasamahan mo kami, Panginoon. Pagpalain ng bautisan, hindi lang mga bapautisman, maging yung mga sasaksi sa bautismo ay yung pagpalain. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay?